So, ayun po, ano? So, wasap po sa lahat ng mga chicken feet gang dyan, ano? At ang pag-uusapan natin, mga kaibigan, sa araw na ito, ay ang usapang Duterte. Ngayong inanunsyo na ni Mayor Rodrigo Duterte ang pagtakbo sa pagkapresidente, bibigyan ko kayo ng 6 na dahilan kung bakit hindi nyo dapat iboto si Mayor Duterte. Number 6, he is not an action star. Opo mga kaibigan, hindi po action star si Mayor Rodrigo Duterte tulad ng mga nakasanayan nating iboto na porket sikat at artista ay papasukin ng politika para lamang sa pansariling interes. No? Dati lang naman po siyang abogado, no? Dati lang naman po siyang piskal at dati rin po siyang prosecutor. Ngayon, hindi ko po nilalahat lahat ng artistang tumakbo sa politika. Meron mangilan-ngilan na kahit wala naman talagang alam o pulpolitiko ay pumapasok. At ito namang mga bobotantes, iboboto dahil sikat. Tanga! Hinuulit ko mga kaibigan, hindi ko nilalahat lahat ng artistang tumakbo, pero marami sila. Sino? Tangina, kailangan ko pa bang sagutin yan? No? So kung ayaw mo ng dating abogado na maraming karanasan pagdating sa politika ang mamahala sa bansa at gusto mo ng sikat na artista pero pulpolitiko naman, huwag mong iboto si Mayor Duterte. Number 5, he is not your traditional politician. Opo mga kaibigan, hindi po ulit siya yung nakasanayan nating iboto, no? Na halos ipangako na ang langit at lupa sa iyo, makuha lang ang matamis mong oo sa balota. No? Pero nung sinagot mo na at pagkalipas ng maraming buwan pagsagot mo sa kanya, parang baliwala ka na sa kanya dahil nakuha niya na yung gusto niya sa'yo. No? Muli, hindi ko po nilalahat-lahat ng politiko pero napakaraming ganito. Sa katunayan mga kaibigan, si Mayor Duterte pa nga yung tipo ng politiko na tayo ang manliligaw dahil malinaw sa mata nating lahat kung ano ang kaya niyang gawin para sa bansa. Sa madaling salita mga kaibigan, hindi mabulaklak ang bibig ni Mayor Duterte katulad ng ibang politiko. Mas nanaisin pa niyang marinig mo ang madilim na katotohanan kaysa sa maliwanag na kasinungalingan ng mga gustong-gusto mong ibotong politiko. Na? So kung gusto mo ng mabulaklak na bibig na puro salita at hindi ng matalas na dila na puro gawa, huwag mong iboto si Mayor Duterte. Number 4, he is not wealthy enough. Mga kaibigan, hindi ganun kayaman si Mayor Duterte para bilhin ang boto mo. No? Oo nga naman mga kaibigan. Sayang nga naman yung 500 pesos, no? Nakikitain mo dun sa politiko na magbibigay sa'yo nun. No? Tangina pantawid, gutom din yun ng 2 araw. Kapalit na 6 na taon na pagnanakaw nila sa pwesto. No? Tangina, sayang yung 500, boy. Kunin mo. No? Tapos iboto mo sila para pakyo ka. Number 3, he is technically unfair. Bakit mga kaibigan? Meron tayong tinatawag na due process sa ating bansa na kung saan ang isang nasasakdal o ang isang kriminal o ang isang suspect, no, ay dadaan sa paglilitis bago hatulan. Ngayon, obviously, si Mayor Duterte doesn't believe that much in the due process of our country. At napaka-ironic mga kaibigan, na siya mismong dating abogado, no, dating piskal, dating prosecutor, kailangan gumamit ng kamay na bakal para makamtan ang tamang hustisyang sa tingin niya ay dapat. At ako mga kaibigan, naniniwala ko na ang proseso ni Mayor Duterte na ginagamit sa Davao ay epektibo. Mga kaibigan, hindi natin pinag-uusapan dito yung proseso ng sistemang ginamit niya sa Davao. Ang pinupunto ko rito mga kaibigan, yung epekto ng prosesong ginamit niya sa Davao. Imagine niyo mga kaibigan, kung maia-apply niya ang parehong proseso, pero this time, sa buong bansa. Di ba ang saya? At ang isa pang ipupunto ko rito mga kaibigan, bakit ka naman matatakot kung wala ka namang ginagawang masama? So basically mga kaibigan, no? He is fair to all law-abiding citizens and unfair to those who are not. So kung gusto mo ng makupad at mabagal na sistema ng hustisya sa bansa at hindi nang mabilisang solusyon sa tumataas na kriminalidad dito sa bansa, huwag mong iboto si Mayor Duterte. Number 2,
He wants to change the government system. Mga kaibigan, papayag ba kayong palitan ang sistemang nakasanayan na natin sa mahabang panahon? Tangina, mahirap yun eh. No? Palibhasa mga kaibigan, nasanay na tayong umastang pipi at bulag sa mga kabalastugang nangyayari sa gobyerno. No? Kumbaga mga kaibigan, nasanay na tayong manakawan ng maraming mahabang panahon, kaya takot na tayo sa pagbabago. At mga kaibigan, pag nanalo si Mayor Duterte, babalik ta rin niya ang sistemang nakasanayan natin. At ang worst case scenario mga kaibigan, walang bago mangyayari pag ginawa niya yun. Pero ang malaking tanong talaga rito is what if meron? Paano kung gumanda ang buhay mo, ng pamilya mo, ng lugar nyo, ng bansa nating lahat? Eh di wow! No? Eh di wow! Mga kaibigan, wala namang mawawala, lalo kung dati na tayong wala. No? So kung gusto mo pa rin ang nakasanayan mong sistemang matagal nang napatunayang na mahirap umunlad, at hindi ng isang bagong sistema na maaaring bumago sa kapalaran ng bansa, huwag mong iboboto si Mayor Duterte utang na loob. Wag. At ang number one mga kaibigan na dahilan kung bakit hindi mo dapat iboto si Mayor Duterte is because you are not a registered voter. Tangina, paano ka boboto? Hindi ka pala rehistradong punyeta ka. Ang dami mong hinanaing sa buhay. Hindi ka pala rehistrado. Ang dami mong reklamo sa bansa. Hindi ka pala rehistrado. Ang dami mong gusto. Wala ka palang pakialam. So kung gusto mo sanang bumoto, sana nagparehistro ka. No? Yo, shoutout nga pala sa Ham Squad, no? Sa outfit ko ngayong araw na ito. Maraming salamat sa inyo guys. Peace!